Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Friday na mga lodi. At eto na nga, medyo malupit ang mga news natin, no? Maraming bad news, maraming good news. Ano ba ang maganda nating ibalita? No? So bago tayo mag-start mga idol, pwede bang pa-like muna ng ating video? At sa mga tao, no, na gusto ng ganitong content, everyday news, update sa crypto world mga idol, mag-subscribe na kayo sa ating channel. So nakoy, mukhang si Trump, bumabawi si Trump yung coins na Trump mga lods Oh, medyo umaangat. Check natin mamaya yung chart niyan mga lodi, no. Pero tandaan nyo, nagkaroon tayo ng CPI kagabi, 8:30 PM, pero medyo mukhang pangit yung epekto na mga lods Dito banda yun, 8:30. Saan ba yun? Yan, dito. Dito banda mga idol nag-drop, nag-pump, drop, pump, drop. Pero kasi hapon pa lang kasi yung hapon ako nag-trade kasi umalis ako nung gabi. So medyo sa trade natin, yung 50 natin kahapon, naging 100 na. Mga idol, no? Nag 100 na yung ating 50 USDT. Mamaya i-DCA natin to. It's either i-DCA ko to o hugutin ko. Tatanong ko kay boss kung meron pa kaming bala. Wala na ata kaming pera. Inubos na lahat. Mga idol, no? So, it's either hugutin ko to o i-DCA natin. Ganun lang tayo, mga lodi. Pero kung titignan nyo, medyo tayo, profit tayo, mga lodi, dito sa spot trading natin. So, profit tayo sa spot, profit tayo sa trade. Na? 100 USDT which is 5.7. Kahapon to ng mga hapon to no? Hapon tayo nag-trade kasi alis ako ng gabi, no? So ayun mga idol, no? So punta tayo sa ating unang news. Grabe yung una nating news dito, mga lodi, medyo imbolbang pay, no? Si Ben Suo, alam nako si Ben Suo, mukhang ayaw niya talaga tigilan yung Pi Network Alam niyo kung ba't nag-comment siya ngayon? Kasi nga yung ating magkakaroon tayo ng di ba? Mamayang alas 4 ba, alas 5. Yung tapos nung counting nung ating KYC sa Pi Network mga lodi mamaya. So sabi dito, Bybit CEO Ben Suo warns Pi Network is more dangerous than meme coins. Nako, mga idol, totoo ba yan? A lot of people ask us if we list Pi on Bybit. We don't interact too much with this project but also do fundamental assessment of it like other cryptocurrencies. So ito mga idol kilala nyo na parang naging critics na talaga siya nung nakaraan pa bago sila ma-hack. Di ba? Kaya nga binalikan sila ng mga Pi community nung na-hack sila. Yan, hindi nyo kasi nilist yung Pi coins. Kaya na-hack kayo. Di ba? Ganun yung sinabi sa kanya. So, ngayon talagang nag-aano pa rin siya. Kung nagko-comment pa rin siya kasi siguro marami nagtatanong sa kanya, ay, ba't tayo nyo pa i-list yung Pi? Okay naman siya. Meron naman siya mga ganyan-ganyan, may community, no? Mayroong magkakaroon kayo ng trading volume, kumbaga, no? Ayaw niya Ayaw niya mga idol no? So, wala tayong magagawa diyan, pero ayun yung comment niya diyan. Tapos eto na nga 'yon, no? Yung medyo matindi-tindi to mga lodi is a scandal awaiting Pi Network due to the KYC deadline potentially leading to the loss of millions of Pi coins. No, kasi ganito, bibigyan ko kayo ng halimbawa, yung sa akin na lang. Meron akong 1.6 mahigit na may na Pi coins. Kaya lang yung aking mainnet, pag chinek ko, yung aking tawag doon, check ko muna saglit, register. Yung aking yung pwede mong i-transfer mga lodi, Yon. Yung pwedeng i-migrate, no? Ito, babalik ko. Check ko lang, wait lang. Although hindi nyo nakikita. No, ayan, no? Sa number 9 ko kasi, ayan, no? Migrate to mainnet, hindi pa yun sa akin complete. So, kung titignan nyo yung aking account, meron akong 1,658 na Pi coins, mga lodi. Pero, ang mintab, ang lang sa akin, ang migrated, asan na ba yun? Ang pwedeng i-migrate, asan na ba yun? Wala dito. Yung may kita. Di ba wala, no? Yung ito. Yung transferable balance, ayun, no? Yung transferable balance ko nasa 205.
Yung unverified balance ko is nasa 1,453. So, ibig sabihin, once na matapos yung time, which is 3 hours and 19 minutes na lang ngayon, yung 1,453 ko is mawawala. Ang matitira lang sa akin is yung 205 na transferable balance, no? So ayun yung sinasabi dito na potentially leading to the loss of millions of Pi coins, kasi yung mga hindi transferable, yung mga unverified balance, ayun yung mawawala, mga lodi. Tingnan nyo, laki ng unverified balance ko rito, 1,453, oh. Tapos yung transferable balance ko is 205 lang. Sa kabuuan ng 1,658 ko yan. Kita dito eh. Wala boss, yan, labantayan mo ako eh. O, diba? So, ang laki ng mawawala. Sa akin pa lang, 1,453 na mawawala. Paano pa sa iba? Diba? So, ganun yung sinasabi dito. The price of Pi Network dropped by 2.5% to $1.38 yesterday after the team confirmed that the grace period for completing Know Your Customer or yung KYC verification would end next Friday. So, ngayon nga yun. This means that holders who have not completed their identity verification will have to forfeit the balance they have mined so far. So, ayun yun mga lodi. Ang tagal na nun sa akin. Yung number 9 ko na KYC. Mayroon pa nga mas mga nauna sa akin na bago lang nag-mine, pero na KYC na agad sila, na-approve na yung number nila. I don't know what happened to my account. Nag-English pa, no? Hindi ko alam kung ano nangyari, pero ang tagal na, taon na yan. Taon na ata yun, wala pa ba? 6 months na ata, ganun. Ang tagal sa akin maaprubahan, mga idol, no? So, ayun. Pi coins belonging to users who fail complete the KYC process will be permanently locked. Tingnan nyo. Permanently locked na yung mangyayari, which has negatively impact the coin price, causing 20% deadline in a week and 53% drop from its all-time high of $2.99 recorded on February 26. However, despite these declines, Pi remains one of the most popular cryptocurrencies in the sector, and it is expected to regain its upward momentum quickly if the verification process proceed smoothly. So, ayun is a scandal awaiting Pi Network due to the KYC deadline potentially leading to the loss of millions of Pi coins. The Pi Network team has extended the KYC verification grace period multiple times. Ilang beses na talaga na extend. However, on February 28, they announced that the final deadline would be March 14. So ngayon yun, mga idol, no? Which appears to be the definitive. This verification process allows so-called pioneers, no? Ayan na nga yung pioneers. Mamaya may papanood ako sa inyo dyan. Pioneers, the transfer their asset to the mainnet, which was scheduled for launch on February 20. Many users have reported that all of or most of their balance have not successfully passed verification. So hindi lang ako, marami pa pala kami, no? Raising concerns within the project about permanently locked balance, no? So mape-permanent lock na yung aking 1,400 something, no? So ayun yung okay lang sa akin yun, mga lodi, pero syempre sayang. Ang natira lang sa akin sa 1.6 is 200, di ba? Grabe naman, no? Pero okay lang yun. Yun yung trip nila. Wala tayong magagawa. Hindi lang naman yan yung hawak nating coins. Okay lang sa akin yan. So, sabi nga dito ito, sa Bybit to mga lodi, panoorin nyo to. Matutuwa yung mga Pi community dito. Panoorin nyo to. Sandali, baka maano ako, maka-copyright ako. Dali ayan I have a Pi. Ano ba to? I have a Pi. Ayan yun eh. I have a yun here. Pioneer. Ha? I have a apple. I have a pineapple. Boom. Pineapple. I have ear. Pioneer, gumagano. Pero ang kulit nito kasi nag-post nito BitGit eh. Mga idol, no? So don't miss out daw, mga lodi, no? Sasabi ni BitGit. Ang kulit eh, no?
BitGet to. Ayan. So, ayan. Pioneer. So, ayun yung nabasa natin kanina, no? Yung tatawagin daw Pioneer yung mga yon. So, hindi natin na makasali tayo doon. Acceptable ba yung 200 ko lang? Okay lang ba yung 205 ko? 205 lang yun nandun sa akin, mga Lodi. Sayang yung 1,400 ko, mga Lods, eh. No, so ayun yung news natin sa Pi Network, mga Lods, no? So Gravity So hindi ko alam kung ano yung mga susunod na hakbang mangyayari. Mamaya na to, alas 5, alas 4 ata. Kasi 3 hours from now, eh. 'Di ba? So 3 hours 45 minutes ata. So nakita ko. So hindi ko alam kung mawawala na talaga 'yon o forever nang malalak, mga idol. So pero ayun yung sabi nila. So wala tayong magagawa, 'di ba? Bali mangyayari sa niyan 200 lang. So hindi natin alam yung chart ng Pi kung ano mangyayari once na maaprubahan mamaya 'yon, mga idol, no? So pwedeng hindi ko sure kung kasi syempre maraming malalak. So parang mababurn na 'yun kung sakali, no? So pwedeng lumipad, pwede ring bumagsak. I don't know, mga idol, no? Hindi ko alam kung ano mangyayari diyan sa Pi, mga Lodi. So, okay lang sa akin yun, mga Lodi. Nag-profit naman ako dito ng halos 5,000 mahigit nang bumili tayo dito. At, pero ngayon, bala ko pa sanang bumili ng Pi, eh. Kaya lang, wala pang chance, eh, mga idol. So, ayan. Ayun yung update natin sa Pi, mga Lodi. Sana, yung mga Pi community dyan, may karoon kayo ng, abangan nyo mamaya pala. Abangan nyo mamaya yung oras, mga Lodi, no? So, marami tayong abangan. Hindi ko alam kung, goods na goods ba yan o hindi. So ito, mga Lods, no? Tungkol naman to sa Ethereum. Sabi dito ni David Schwartz, mga idol, Ethereum has privately sold by an issue prior to any ledger or blockchain existing. XRP was not. So parang ewan ko kung may ano siya rito, may beep ba siya rito sa ETF ay sa ETH. Yes, XRP was purposely sidelined and targeted by the earlier US SEC for their own agendas. Else, it would have already been so close to Bitcoin's market cap. Let anyone Ethereum cause it would have not even been in the picture. So, ayun yung sinabi nila. Pero good news yan. May good news pa rin naman sa Ethereum, mga Lodi. Itong Ethereum developers to launch a third testnet hoodie to better prepare for the Petra upgrade. So, marami na mag-upgrade ngayon kasi, mga Lodi, nakita nyo naman mamaya marami tayong news na medyo technology ang importante. So, siguro etong Ethereum gusto na nilang sumabay. So, upgrade na sila ng upgrade. Siyempre, mas mabilis, mas mura yung paggamit, mura yung gas fee, mura yung transaction fee. So, ganun. And then, eto, nag-trending to, giant Bitcoin in Austin, Texas tonight. So, hindi ko alam kung drone na ata to, mga idol, no? Drone. So, marami pa ring bullish talaga sa Bitcoin. Talagang marami na, dapat naman talaga. Sa tingin ko kasi, mga idols, yung si BTC, may isa pang palo yan bago mag alt season, mga idol. Pansin nyo sa dito, yung BTC negative 1.7 pero yung XRP positive 2.8, halos 3%, no? Parang hindi siya sumabay sa Bitcoin. Humihiwalay na siya unti-unti na. Ayan. Ito hindi ko kasi napanood to, pinasa lang sa akin. So panoorin natin ngayon. Ngayon ko pa lang to mapapanood. So public blockchains, as a bank, I mean, we've taken a stance that we believe that digital assets ito si Kalbo? in their entirety are going to be there for the foreseeable future, if not akala ko nagte-telekinetic lang siya. permanent part of the fabric of financial services. So obviously public blockchains are something that have been burgeoning, and that's where the volume is and activity is. And as correctly pointed out by Robbie earlier, Blackworks, TMR Labs, Standard Charter ata yan, BlackRock. Ito, BlackRock to, mga Lodi. that majority of the activity has been in public blockchains, and private blockchains have not seen the successes we were hoping for about 6-7 years ago. For us, the main activity and offer the project GSIB or that are on public blockchain infrastructure with our partners. Ito lang ba nagsalita? Akala ko... and our vendors. That's going to be the same across all organizations. So basahin lang natin yung caption.
You heard it from BlackRock, now hear it from the head digital asset Standard Chartered. Siya ngayon. Ayan, majority of the activity has been in public blockchains and private blockchains have not seen the success we are hoping for. So ayan, marami tayong inaasahan mga idol, no, sa mga alam nyo ba tong mga to? Yung mga coins na yan is mga nasa ISO yan, mga Lodi, no? So HRP, HBAR, XLM, XDC at Quant. Wala yung alam ko yung Cardano tsaka IOTA kasama din diyan, tsaka Algo. So wala sila dito, yung bakit. No? So ito naman, ito yung may nagtag din sa akin nito. Shoutout sa iyo, idol. Sino ba 'yun? Si Sanel Binaya. O ayan, si Sanel Binaya, shoutout sa iyo. Ripple XRP receive approval from Dubai Financial Services Authority to provide crypto payments and service in the UAE. Alam niyo mga Lodi, napaka big news nito. No? So, may license na sila sa Dubai for crypto payments, no? So, napakaganda nito mga Lodi. Parang ewan ko, sila pa lang pero ang laking news nito mga Lodi 'Di ba? So, isang bullish news 'yan para sa XRP. No, andiyan na nasa harap na natin. Kumbaga, kitang-kita mo na kasi mamaya pag biglang nag-bull run, magtataka ka, uy, ba't di ako hindi ako sabay? Saan ba ako? Litong-lito ko kung saan ako tataya saan ako mag-invest Pero ayun na nga, ang dami ng news, ang dami ng balita, di ba? Parang siguro nadi-distract tayo ng the great distraction from the great disruption, no? Ayun yung sinasabi kahapon So, ito pa China allows ownership of XRP and cryptocurrency. Ayan So, alam nyo na. Wala na mahabang paliwanag. SEC is discussing whether XRP should be classified as a commodity, potentially grouping with the Ethereum. So mga idol, for sure, dito yung mapupunta yan. Hindi natin alam. So ayan. Pero syempre, mga Lodi, marami ng good news kasi Ito na nga, babasahin ko na hindi pa pala ito. Huge news. Ripple is now DFSA licensed to offer regulated crypto payments in the DIFC, bringing the speed and efficiencies of blockchain to one of the world's biggest trade and cross-border payments hubs. A big thank you for our partners, so ayan na nga yun, and the DFSA for their early leadership is supporting digital asset innovation with clear regulation and growing demand. Dubai is the place to be for blockchain powered. Sabi sa inyo talagang solid yung Dubai mga Lodi. Tapos eto, pakinggan din natin to Check natin to. With the US government, we got you covered. It's just another Friday over here in the XRP family with the CFTC announcing a new pilot program with Ripple. The US Commodities Futures Trading Commission is launching a pilot program to explore using stablecoins and other digital assets as collateral in financial markets. This initiative will involve a CEO forum sa mga, with crypto firms sa like... mga hindi nakakaalam mga idol, napakalaki po niyan, napakalaking balita po niyan, no? Ito na nga yung mga wheels, mga Lodi, 719.6 million USD. Wait, hatching ako. Hindi ako ma-hatching tuloy Just go see the light. Ulit lang nga. 719.6 221 million USDC has been transferred to Coinbase. Are whales getting ready to pump the market, mga idol? So ayan yung mga transaction nila. May mga record dyan, mga idol. So mukhang ipapump na nila. Pero marami nagsasabi ngayon na content creator na na medyo magdadrop pa tayo bago tayo lumipad mga idol nakikita ko rin yun Kaya lang kasi more on XRP tayo. So madalas kasi ko nakikita yun sa mga Bitcoin content creator. Pero sa XRP wala, puro bullish ito kaboom, the SEC has put forward the idea of using XRP as a strategic financial asset for the US. Ito yung medyo mabigat-bigat na na news ngayon, mga idol, tungkol sa XRP, mga Lodi. At merong nilinaw si Amelia, nakalagay dito. Did you see this? Ayan replace sweep with XRP based liquidity. Mga idol, sabi.
Comprehensive proposal XRP as a strategic financial asset for the US, mga lods, no? Kung di pa kayo bullish diyan, ewan ko na lang kung ano yung magpapabullish sa inyo, mga lodi. Ito na lang, si Brad Garlinghouse na lang magpapabullish sa inyo. Stablecoin policy is one is on pala. Stablecoin policy is on its way. Big thanks to, si Senator Loomis, pinasalamatan ni Brad Garlinghouse. Kilala niyo yan, di ba? Siya yung napaka-open pagdating sa Bitcoin. I-follow natin yung mga sutoy, syempre. Baka magkaroon sila ng biglang malulupit na news para mauna tayo, di ba? For their commitment with the Genius Act, no? So ito yung bago nilang nilabas mga lodi, yung Genius Act for far too long, certain industries in America consumers have been left in the dark. The changes today with the Genius Act, a bipartisan step forward that will provide regulatory clarity for payment stablecoin. So may panlaban tayo dyan, ang RLUSD, mga idol, no? So gravities, mga lodi. Flip the switch na, sabi ng Uphold, Tanyan, flip the switch. No, exchange to, mga lodi, Gravities yan. So parang may napansin ka dito, no? XRP ba yan? Bias din sila sa XRP, mga lods, no? So ayun yung mga news natin ngayon, no? Although ako, grabe talaga. Maraming news ngayon na pag pinapanood ko yung mga content creator na sinasabi nila, kapit lang kayo, magkakaroon tayo ng malupit na crash, tapos saka lang ang gagawin nyo lang is mag-hold and maghintay, ganyan. So, tama naman yun, mga lodi. Alam nyo pa yung mga ibang nakita ko ngayon, yung mga content creator na bullish sa Bitcoin, lumilipat na sila. Sa tingin ko lang, baka lumipat na sila, no? Baka lang naman, no? Baka lang, mga lodi. Pero sa tingin ko, marami na ako content creator na nakikita yung mga foreign na talagang sobrang bullish sila sa Bitcoin, and then ngayon, halos puro XRP na yung kino-content nila, mga lodi. 'Di ba? So tayo, matagal na tayo nagko-content ng XRP, mga lodi. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung wala pa yung nasa 0.5 pa lang yung XRP. No, sinasabi na natin na XRP talaga siya malupit yan, lalo na pag natapos yung case. Kita nyo ngayon, hindi pa natatapos yung case pero nasa $2 above na tayo. Hindi pa tapos yung case, Hindi pa malinaw yung case, mga idol. Kung tapos na, hindi pa na-dismiss, hindi pa na nasisettle. Pero nasa $2 na tayo, mga idol. 'Di ba? 0.5 pa lang, sinasabi ko na yan, mga lodi. Pero syempre, yung mga oras na yun, wala naman tayong patunay nun, no, something. Talagang tiwala lang tayo sa XRP. Kasi kung pag-aaralan nyo yung XRP, pag-aaralan nyo yung kanilang technology, wala nang dapat tanungin pag alam nyo na. Naral ko na yan, mga idol, no? Hindi nyo na pwedeng pomohin yan, no? Sabihin nyo na, hindi, ganito pala yan, hindi ganyan pala, hindi. Kasi kung saan mo nakita yung news na yun, ilang years na, mga lodi, na ina-update ko yung sarili ko sa XRP. At alam ko na talagang solid yung kanilang technology. Sila yung future. Sa tingin ko, not a financial advisor, mga lodi, I'm not, no? So, do your own research, invest what you can afford to lose, ganun lang yun. Pero kung sabihin nyo na bias ka sa XRP, natural kasi talagang matagal ko na siyang inaral, tapos matagal na ako nag-invest sa kanya. Yung sinasabi ng iba na nag-invest ka na dyan, 0.5 pa lang, syempre panalo ka na. Mga idol, lagi ako nag-invest dyan, halos araw-araw. No, kahit saang pwesto, kahit minsan nga nandito na nag-invest, kahit saang pwesto nagdi-DCA ako sa XRP, no? Kasi alam niyo kung bakit? Kasi naniniwala akong lilipad siya. 'Di ba? It doesn't matter kung sa 0.5 o sa $3 ka naka-invest, kung maniniwala ka naman na aabot siya ng 3 digits or 4 digits. O 'di ba ganun lang 'yun eh. Ako naniniwala ako sa kanya na ganun, na aabot siya sa ganun. So, kahit saan ako mag-invest ngayon, mag-DCA ngayong oras na to, panahon na to, alam ko sa sarili ko na magpa-profit yun, mga idol. So, ganun yung sa akin dito. At yung mga, marami rin kasing nagsabi sa akin, nagtanong sa akin tungkol sa PAI, lalo na yung mga bago, mga lodi. Wag niyong kasi yung iba kasi napapansin ko sa PAI, parang 'di ba nagano sila,
nag-mine sila, na-aprobahan yung coins, nagkaroon na ng presyo. Iniisip agad nila maging ano na agad eh. Uy, milyonary na agad tayo dito sa PAI, ganyan-ganyan. Mga lods, kakaano lang yan, kakalist lang. Ako nga, sabi ko nga sa inyo eh, 4 years na nga eh, di ba mga lodi? 4 years na ako nasa crypto, di ba? Pag nakita nyo, nabalitaan nyo yung mga halimbawa sa SHIB dati, uy, may naging milyonary sa SHIB. Once in a blue moon yung mga ganun, mga lodi, it's either insider, kasama sa mga developer yung bago lumipad, 'di ba? Sila yung mga yon, mga lodi, o talagang nakachamba lang siya, mga idol. Ganun lang 'yun, mga lodi, no. Pero yung kung susumahin mo yung mga nakachamba ng ganun sa mga araw-araw natatalo simula nung ilang taon na, mas maraming natatalo mga lodi kesa nakakachamba ng ganun. So mas maganda pa na aralin mo yung crypto o yung mundong ginagalawan mo para alam mo yung gagawin mo, kung saan ka pupwesto, saan ka magte-take profit, saan ka pupwesto o magpuposition. Mas okay yun kesa maghanap ka ng matsatsambahan mo na meme coins na biglang lilipad, mga idol, no? Sa akin, mas maganda aralin yun, nandito na kayo eh. Diba? Nasa crypto world na kayo, mga lodi. Alamin nyo na kung ano yung mga... Kasi ako, sa tutusin lang dati, ganito lang ako mag-invest dati. Ano ko lang, wala talaga akong ano dati. Ang ginagawa ko, pag nakita ako ng coins, titignan ko sa YouTube. May search ko yung coins na yon. Tapos pag maganda yung, pag positive yung mga sinasabi sa kanya, hindi rin agad ako maniniwala kasi syempre mga content creator yun. Baka binayaran sila nung coins, yung developers ng coins na yun para i-promote. So ang gagawin ko, isi-search ko yung coins na yun, kung ano yung roadmap nila, kung sino-sino yung mga partner nila. Doon ako bumabase. Minsan, pag nakita ko partner nito yung ganyan, uy, big time na to. Okay to. Siyempre, yung partnership, mabigat din yun eh. Kasi, hindi naman sila may kipag-partner sa mga sutoy-sutoy lang, di ba? Kung tutusin. So, titignan natin yun. Sabi ko, uy, pwede to. Pero pag nakita ko yung mga partner, walang kwenta. Tapos yung roadmap, parang napaka-basic lang. Yung white paper, pag binasa mo, parang ano lang, halatang mga scam lang. Minsan, good to be true. Ganun, hindi ko tinatayaan yun. Pero yung mga sa iba, yun, nag-i-invest ako doon, no? So, kayo, mga lodi, aralin nyo na. Tanongin nyo sarili nyo kung long-term investor ba kayo o short-term investor kayo, mga idol, no? Pag long-term kayo, mas maganda, doon, mas maganda pag inaral nyo kasi mga coins. Kahit na makita nyo siyang bumaba, pero dahil inaral nyo yung coins na yun, may excite pa kayo na nasa baba siya. Mas gusto nyo pang bumili. Pero kung hindi nyo inaral yung mga coins, nakita nyo mga meme. Kasi minsan pag meme coins lang, talagang pump and dump yan eh. Di ba? Pagka-pump niyan, tapos biglang na-pomo ka dun, uy, hindi ako nakasabay doon. Tapos biglang nag-dump. Tapos sabi mo, yun, nabumaba, dito na ako. Hindi mo alam, yun na pala yun. Wala nang pag-angat yun, doon na yun. Kumbaga, isang profit lang yun, yung isang pump na yun. Tapos yung pagbaba, wala na. Naghintay ka pa ng ilang taon, tingnan mo, wala. Kasi hindi mo inaral yung coins na yun. Kung ano yung mangyayari doon. 'Di ba? Pero pag nakita mo yung coins na may project, na talagang yung technology maganda, talagang may use case siya, utility niya, talagang hahanap-hanapin kung sino man yung may gusto, 'di ba? So doon ka susugal, mga lodi, no? Pero kung itong sa Pi Network, sa tingin ko naman, okay naman to, mga lodi, no? Sa tingin natin kasi syempre, ang tagal na niyan eh. 'Di ba? Meron din sila mga inumpisahan na matitindi, sila lang yung pwede kang mag-mine ng crypto using cellphone, di ba? So, I don't know kung meron pang ibang coins ha. Pero sa kanila kasi unang nakita yon. So, meron silang mga, kumbaga meron silang mga puntos eh. Kumbaga, may puntos, oy, okay to, ganyan, di ba? So, pwede mo silang pagkatiwalaan, pero para sa akin, good things takes time. No? Hindi yung kapag mo dito, ay, yaman na ako dito sa Pi Network na to, pagdating ng March 14. Pi Day. O March 14 na, ano nangyari sa Pi? Hindi ko inaano yung mga nasa Pi, mga lodi. Gusto ko lang kayo mamulat, no, na pagdating sa mga crypto, sa mga coins, mga lodi, hindi yung parang sa fantasy nang narinig nyo na, uy, yaman na ako dyan kapag taya ako dyan. Wala pong ganun. Walang ganun, mga idol, no, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung may tiwala kayo sa Pi, maglaan kayo ng ilang taon. Mag-DCA kayo na mag-DCA kung gusto niyo diyan. 'Di ba? Hintayin niyo siyang lumipad. Pag lipad niya, masaya ka na sa profit mo, kunin mo na. Ganoon lang 'yan. Pero sabihin mo na isang linggo, isang buwan, gusto mo na yumaman sa isang coins.
It's not gonna happen, man. No, ayun yung ano natin. Just, ano lang tayo, practical lang tayo, no? Realidad tayo, mga lods, no? Although, sabi ko nga sa inyo, ako may pay ako. Although nanghihinayang ako kasi sayang yung 1,400 kung malalak na forever yun sa akin kasi dahil di ako nakapasa sa KYC. Sayang yung pinipindot ko everyday. Pero okay lang, no? Hindi naman ako masyadong umasa diyan, mga lods. No? Alam ko naman na syempre libre lang 'yan, no? May chance talaga na yung effort mo ang bayad diyan. Pero wag kang umasa na magiging milyonaryo ka sa ganun, mga lodi, no? So, realidad lang tayo. Minsan pag sinampal ka ng realidad, medyo masakit eh. 'Di ba? Pero totoo lang 'yun, 'di ba? Ngayon kung gusto mo talaga maging milyonaryo, aralin mo yung crypto, hindi yung kaya ako diyan. Ayan, panalo yan. Walang ganun po. No? So, ayun. Sa ngayon, mga lodi, Biyernes ngayon, medyo maaga yung uwi ni Bunso. Ay, maaga tuloy. Medyo hapon pala yung pasok ni Boss. So, kailangan ko siyang ihatid. Bukas na ako magbabasa ng comment, mga idol. Maraming salamat. Sana na-enjoy niyo yung ating video, mga lodi. No? So, kita-kits tayo bukas. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? What's up? What's up? lagi kang nagkakamali sa umpisa. What's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to Jablo. Ikaw ba si Peppa Pig? No. And subscribe to us. Who else to subscribe? My mom! Next, tuloy.